Sige, pagkatapos mong kumain, tawagan mo sila. Wika ni Kiefer. Thank you, Sir Kiefer. Wika ko. Tumingin siya sa akin sabay umiling. Ipinagpatuloy na lamang ang pagkain. Tanupad naman ni Kiefer ang sinabi na pahiramin niya ako ng cellphone. Masaya ako dahil nakausap ko ng pamilya ko. Kahit papaano naman pala ay may mabuting puso pa rin si Kiefer. Nagulat ako na may nagbato sa akin ng paper bag. Kaya tumingin ako sa may kagagawan at nakita ko si Lucy na nakapasok na din dito sa loob ng kwarto. Tama lang yan sa'yo dahil tanga-tanga ka kasi. Kanina pa ako kumakatok, hindi mo malang naririnig. Singal niya sa akin. Walang salitang pinulot kong paper bag sa ibaba. Oh, yan ang mga susuotin mo. Bilisan mo ng kumilos dahil hindi ka dito, Reyna. Patoy ang wika nito sa akin. Oh, wait. Huwag kang magsaya dahil panandalian lamang ang kasiyahan mo. Ay, ewan ko ba kay Lord Kiefer? Sa daming babaeng magaganda at pwede ipagmalaki. Bakit ikaw dinala dito? Pang-iinsulto niya sa akin. Ano kayang problema ng babaeng ito at galit na galit sa akin? Tumingin ako rito. Miss Lucy, doon mo nalang itanong kay Kiefer kung bakit ako dinala niya rito. Sa totoo lang nagtataka rin ako kasi simpleng buhay lang naman ang gusto ko. Hindi yung ganito. Kung wala ka nang sasabihin baka pwedeng lumabas ka na kasi magbibihis na ako. Asar na pahayag ko sa kanya. Galit na galit siyang tumingin sa akin. May araw ka din. Turo niya bago lumabas ng silid ko. Nakataas ang kilay nang sinundan ko ng tingin ang babaeng papalayo. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang banta niya sa akin. Agad ako nagbihis upang makababa na rin. Tahimik lang ako nakaupo rito sa loob ng sakyan habang si Kiefer ay busy sa kanyang cellphone. Tumigil ang kotse sa tapat ng hotel. May aayusin lang ako saglit. Huwag mo subukan tumakas, Kylie. May mga tauhan ako nakabante sa'yo. Wika ni Kiefer bago bumaba ng kotse. Kayo nang bahala sa kanya at huwag ninyong hayaang makatakas yan. Malalagot kayo sa akin. Bilin niya sa mga tauhan. Opo, Lord. Wika ng mga tauhan ito. Naiwan ako sa loob ng kotse. Halos lahat ng mga tauhan ito ay nakapalibot sa labas ng sakyan kung saan ako nakasakay. Naramdaman kong parang gusto kong magpunta ng CR. Kailangan kong magbawas. Baka dito ako abutan ng pag-ihi. Tama lang dahil wala si Kiefer sa tabi ko. Binuksan ko ang pinto ng kotse at nagtangka na lumabas nang bigla akong harangin ng tauhan ni Kiefer. Miss Kylie, bawal po kayo lumabas ng sasakyan. Wika ng tauhan ni Kiefer. Pupunta lang po ako sa banyo mga kuya. Wika ko. Pero Miss Kylie, baka hanapin po kayo ni Lord. Anong gusto niyo? Hindi ako pupunta ng CR at dito na lang sa loob ng kotse ako magbabawas. Ganun ba? Asar na tanong ko sa mga tauhan ni Kiefer na manang-mana sa amo nila. Sige po Miss Kylie, pakabilisan lang po. Wika ng mga ito. Mga kuya, dyan lang ako sa malapit magbabanyo. Makikita naman niyo kung tatakas ako, di ba? Bulalas ko. Pasensya na po, Miss Kylie. Sinusunod lang namin ang bilin ni Lord Kiefer. Nakatungo na wika ng mga ito. Tumalikod na lang ako at naglakad patungo sa CR. Naawa din naman ako sa mga ito dahil ang isang paa ng mga ito ay nasa hukay. Napag-alaman kong pag nagagalit ng sobra si Kiefer ay sila ang pinagbabalingan. Hindi naman ako nagtagal sa loob ng CR. Papalabas na sana ako nung makarinig ako ng pagsabog sa labas. Ha? Ano yun? Kinakabahang tanong ko sa aking sarili. May mga putok din ng baril ako naririnig. Diyos ko, ano ba nangyayari? Siguro'y magtatago na lamang ako dito sa loob ng banyo. Mahina akong bulong. Nagulat ako nang may sumipa ng pinto ng banyo. Narinig ko ang boses ni Kiefer sa labas. Kylie, let's go! Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan dahil na rin sa gulat at takot. Ngunit bigla ulit sumigaw si Kiefer, kaya nagmamadali akong lumapit sa pinto upang buksan iyon. Agad akong hinawakan sa palapulusuhan at hinila palabas ng banyo. Nakita ko ang mga sasakyan ng mga nag-aapoy. Ano nangyari? Tanong ko dito ngunit walang tugon kay Kiefer pero ramdam ko ang galit nito. Hurry up, Kylie. Wika ni Kiefer at nagmamadali ako sumakay sa isang motor. Kayo na bahala dito at siguraduhin nyo na madadala nyo ng buhay ang may kagagawa nito. Galit na utos ni Kiefer sa kanyang mga tauhan. Humawa ka na maayos, Kylie. Utos nito. Kinakabahan man ay nilakasan ko ang loob ko. Agad ako yumakap sa likod nito. Hindi ko alam kung ano nangyayari at bakit nag-aapoy ang kotseng sinasakyan ko kanina. May mga putok ng baril din ako naririnig. Sino ka ba? Kiefer Crimson. Nagpapasalamat ako at nakauwi kami ni Kiefer ng maayos. Kaya lang nagmamadali din namang umalis ito. Ay, bahala ka nga. Basta ako, nakauwi ng maayos.
Paakyat na ako ng hagdan nang makasalubong ko si Lucy. Buhay ka pa pala. Sana'y natamaan ka na lang ng bala nang wala na ako nakikitang sagabal sa aking daraanan. Galit na bulalas ni Lucy. Napakunot na ako sa mga sinabi nito. Bakit kaya alam nito na may nagpasabog sa kotse ni Kiefer at napalaban ng gusto ang mga tauhan ni Mr. Crimson? Paano kaya niya nalaman? Samantalang hindi naman pumasok dito sa loob ng bahay ang lalaki. Hindi na lamang ako nagsalita sa mga sinabi niya para wala nang mahabang usapan pa. Lalo at gusto ko rin namang magpahinga sa mga sandaling ito. Siguro'y bukas na lang ako kakain. Binangga pa nga ang balikat ko ni Lucy bago bumaba ng hagdan. Mabuti na lamang at nakahawak agad ako. Siguro'y naglilihi kaya lagi mainit ang ulo sa akin. Umiling na lang ako bago ipinagpatuloy ang pagpanhik sa silid. Nagising ako may humahalik sa akin. Kaya agad ako nagmulat ng mga mata at nabungaran ko ang mukha ni Kiefer. Ramdam ko rin na wala kaming saplot sa katawan. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Ngayon palang Kylie, ay masanay ka na sa kung ano man na nangyayari sa atin tuwing gabi. Bulong nito sa may puno ng tenga ko. Hindi ko alam kung nasasabik ba ako o matatakot sa mga sinabi niya. Kaya lang ay wala din naman ako magagawa sa lahat ng nais ni Kiefer. Lalo at hawak niya ako sa leeg. Dahil sa pagod ay nakatulog kami ni Kiefer. Nagising na lang ako sa ingay ng cellphone nito. Gumango naman ang katabi ko at sinagot ang tawag. Hindi na rin pala ito lumipat ng kwarto. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Walang imik na nakatanaw ako sa bintana na may basta na lamang pumasok sa loob ng kwarto. Hoy ikaw! Turo sa akin ni Lucy. Hindi porket ikinakama ka ni Lord ay wala ka nang gagawin dito. Hindi ka dito, Reyna, kaya matuto kang kumilos dahil barang araw ay ibabasura ka rin ni Lord. Maghugas ka ng mga plato at kung pwede, magluto ka na ng pagkain ko. Walang salita na sumunod na lamang ako sa kagustuhan nito. Pero bago bumaba ay tumunog ang landline dito sa silid kaya sinagot ko muna iyon. Nagpapaalam lang ang lalaki na hindi siya makakauwi dahil sa trabaho. Hindi naman nagtagal ang usapan namin. Agad akong bumaba at pinagluto si Lucy. Inutusan din niya ako maglaba ng mga damit niya. Tahimik ako nagkukusot dito sa banyo na lumapit siya sa akin at ibinato sa mukha ko ang maruruming damit. Oh, laban mo pa yan. Bilisan mo maglaba dahil maglilinis ka pa ng kwarto ko. Utos nito. Oo, sagot ko. Sa 3 araw na wala si Kiefer ay 3 araw din akong ginawang katulong ni Lucy at halos hindi na nga ako nakakakain sa araw dahil sa dami ng gawaing ipinapagawa niya sa akin. Nakita ko ang sugat sa mga kamay ko dahil sa tapang ng sabon na ipinagagamit nito. Wala akong magawa dahil tinututukan ako ng baril ni Lucy. Lucy, itigil mo yung ginagawa mo kay Kylie. Baka malaman pa ito na Lord. Wika na Linda. Alam kong mabait ito kaysa kay Lucy. Paano niya malalaman? Tayo-tayo lang naman ang nandito sa loob ng bahay. Saka huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Kung ako sa'yo, tulungan mo na lamang ako sa pagpapahirap sa babaeng yan. Turo ni Lucy sa akin. Bahala ka dyan, Lucy. Labas ako dyan. Alam mong demonyo magalit sa Lord. Uy ka na, Linda. Tigilan mo ako, Linda. Doon ka na sa sala. Wala ka rin naman palang maitutulong. Asar na wika ni Lucy. Bahala ka, Lucy. Uy ka na, Linda. Subukan mo magsumbong. Uunahin ko ang pamilya mo, Kylie. Pagbabanta nito bago umalis sa harap ko. Bigla din ako natakot para sa mga mahal ko sa buhay. Ayos lamang na ako ang mahirapan. Huwag lang masaktan ang pamilya ko. 5 araw na ang lumipas pero wala pa din si Kiefer. 2 araw na din itong hindi tumatawag. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong pinapahirapan ni Lucy. Dumating din sa point na pinaglalaba ako, maghapon at halos hindi na ako pinapakain. At minsan pa'y walang ulam ang ibinibigay niya sa akin. Sa gabi naman ay halos hindi na rin ako nakakakain dahil sa pagod. Tumingin ako sa salamin. Hindi ko na makilala ang sarili ko. 1 linggo pa lang ang lumilipas ay ganito ng itsura ko. Para na akong tingting dahil sa kapayatan. Pakiramdam ko'y bigla akong tumanda. Tumingin din ako sa kamay kong puro sugat gawa sa paglalaba ko at isama pa ang matapang na sabon ay pinagagamit ni Lucy sa akin. Matamlay akong bumaba ng hagdan upang tapusin ang mga gawain na ibinigay ni Lucy. Yung 3 kwarto sa taas. Yun, nalinisan mo, Kylie. Bungad agad sa akin ni Lucy. Baka gusto mo munang pakainin si Kylie. Asam na sambit na Linda kay Lucy. Unahin muna niya yung mga gawain niya bago kumain. Wika naman ni Lucy. Diyos ko, Lucy, hindi ka ba natatakot sa pinagagagawa mo? Oras na may mangyari kay Kylie, tayo ang mananagot kay Lord. Baka sa kangkungan tayo pulutin. Pahayag ni Linda. Mas maganda nga mawala ang babaeng iyan dito. Hindi naman siguro tayo ipagpapalit ni Lord sa babaeng iyan.
Tayo ang mahalaga at matagal nang nakasama ni Lord kaysa sa babae na yan. Sabay turo sa akin ni Lucy. Ewan ko sa'yo, Lucy. Hindi ko alam kung bakit galit na galit ka kay Kylie. Napaghahalata ka tuloy na may gusto ko kay Lord. Oo, inaamin ko, may gusto ko kay Lord at mas bagay kami ni Lord. Dahil ako, merong maipagmamalaki. Siya, meron ba? Wala naman, di ba? Panginsulto sa akin ni Lucy. Galit na bumadang sa akin ng babae. Nanguyam din ang tingin nito. Hanggang kama ka lang, dahil magsasawa din sa'yo si Lord Kiefer. Pagmamaliit ulit sa akin ni Lucy. Ngayon, alam ko na kung bakit galit na galit sa akin sa Lucy. Aray! Ani ko, at tumingin ako sa kamay kong puro sugat. Araw-araw akong pinaglalaba kahit nga yata malinis na damit ay pinalalabhan ni Lucy sa akin. Basta't mapahirapan lamang ako. Kahit masama ang pakiramdam ko ay pinilit ko pa rin bumangon. Baka saktan na naman ako ni Lucy. Nagulat ako na biglang sumulpot sa harap ko si Lucy at mukhang takot na takot ito. Kaya ikaw, ayusin mo ang sarili mo sapagkat ngayong araw ang dating ni Lord. Umakit ka na sa itaas. Bilisan mo. Bulyaw nito sa akin. Hindi pa ako tapos. Uwi ka ako. Ako nang bahala dyan. Bagal mo kasi maglaba. Sagaw nito sa akin. Kahit masama ang pakiramdam ko, pinilit ko pa rin mag-ayos ng sarili ko. Sa totoo lang, gusto ko mahiga sa kama lalo at sobrang masakit ang katawan ko. Isama pa ang kamay kong puro sugat. Narinig kong may mga dumating na sasakyan kaya sumilip ako sa bintana at nakita ko nagbababaan ng mga tauhan ni Kiefer. Shit, bakit nagagalak ako makita ito? Naku, hindi ito maaari. Patuloy na kausap ko sa aking sarili. Mga katok sa pinto ang narinig ko kaya binuksan ko agad iyon at bumungad sa akin ang isa sa mga tauhan ni Kiefer. Miss Kylie, pinatatawag po kayo ni Lord. Sige po, susunod na ako. Pahayag ko. Pansin kong napakunot-noo ito nang makita ako at para bang kinikilate sa mukha ko. Umiling na lamang na umalis ang lalaki. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko agad ang ilang mga tauhan ni Kiefer sa sala. Napansin ko agad ang likod nito. Nakatalikod kasi ito kaya hindi agad ako nakikita. Biglang lumingon sa gawi ko si Kiefer. Biglang kumunot ang noon nito nang nakita ako at umigting din ang panga nito. Ano kayang problema nito? Nagulat ako nang bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Nawala lang ako ng 2 linggo. Ganyan ang itsura mo. Galit na wika ni Kiefer. Ha? Tanging naisagot ko kay Kiefer. Kumakain ka pa ba, Kylie? Pinapakain ka ba ni Lucy? Kayo, tawagin niyo si Lucy at Linda. Galit na utos dito sa mga tauhan. Nakita ko nagmadaling umalis sa mga tauhan nito upang tawagin si Lucy. Madilim ang mukha nito nang tumingin sa akin. Pansin kong parang papatay ng tao. Dumating ang mga pinatatawag ni Kiefer. Nakikita ko ang takot sa mukha ni Lucy. Nagulat din ako sa sinabi ni Kiefer na may CCTV camera ang buong bahay. May kinuhang remote si Kiefer at biglang binuksan ang TV sa harapan namin. Tumambad agad ang mukha ko habang naglilinis ng bahay. Nakikita rin sa CCTV camera ang pananakit sa akin ni Lucy. Ganoon din ang pagtutok ng baril sa akin. Agad na lumapit si Kiefer kay Lucy at walang pakundangang sinampal ito. Natumba ang babae sa lakas ng pagkakasampal ni Kiefer. Nagulat ako nang hawakan ng lalaki ang buhok ni Lucy. Humakbang ako upang awatin ng lalaki ngunit hindi pa ako nakakalapit sa mga ito nang umikot na ang paligid ko. Parang walang lakas sa mga tuhod ko at hindi ko na talaga kaya pa dahil nangihina na ako. Kiefer! Pagtawag ko rito bago ako tuluyang pumikit at bumagsak. Ngunit naramdaman kong may sumalo sa nangihina kong katawan. Tom! Kylie! Are you okay? Narinig ko pang tanong ni Kiefer, pero hindi ako nagsalita dahil nilamon na ako ng kadiliman. Nagising akong puro puti ang nakikita ko sa paligid. Asan ako? Nasa langit na ba ako? Miss Kylie, nandito po kayo sa ospital. Wala ka pa sa langit at hindi naman papayag si Lord na mapunta ka agad sa langit. Wika ng babaeng kasama ko. Kaya napalingon ako sa nagsalita at nakita ko si Linda ang nasa tabi ng bed ko. Ano nangyari? Tanong ko rito. Nandito po kayo sa ospital, Miss Kylie. Nahimatay po kayo kanina. Malungkot na wika nito. Anong sabi ng doktor? May sakit na ba ako? Kinakabahang tanong ko rito. Bumagsak po ang katawan niyo, Miss Kylie, dahil sa sobrang pagod at isama pa ang hindi pagkain sa tamang oras. Paumanhin po, Miss Kylie, kung hindi ko man lang kayo natulungan sa ginawa sa ni Lucy. Malungkot itong anas. Ayos lang iyon, Linda. Alam ko na may dahilan ka. Kagaya din ni Lucy. May dahilan kayo nagagalit sa akin. Wika ako. Tumingin ako sa mukha ni Linda at napansin ko agad ang putok sa labi nito. Ano nangyari sa labi mo, Linda? Tanong ko.
Wala po ito, Miss Kylie. Nakagat ko po ang labi ko. Kailan ito? Ha? Bakit ang laki naman ng sugat? Nagtataka kong tanong dito. Ngumiti lang siya sa akin. Gusto ko na lumabas dito, Linda. Ayokong tumigil dito. Lalo lang ako magkakasakit. Wika akong nakikiusap. Hindi po maaari, Miss Kylie. Kabilin-bilin na Lord na alagaan ko kayo at huwag mo nang palalabasin dito sa ospital upang maalagaan din po kayo ng mga doktor. Paliwanag na Linda. Hindi na lamang ako umimik pa dahil wala din naman ako magagawa kahit magpumilit pa ako lumabas dito. Kumain po muna kayo, Miss Kylie, upang makainom na kayo ng gamot. Sandali lang po tatawagin ko ang doktor ninyo. Paalam niya sa akin. Hindi nagtagal ay dumating na nga ang doktor na tinawag na Linda. Agad akong tinignan at ang sabi ay pwede na raw akong lumabas bukas. Kailangan ko lamang ng pahinga at kumain sa tamang oras. Binigyan din ako ng vitamins. Pumikit ako na lumabas na ang doktor. Bigla kasi akong inantok pagkatapos kong uminom ng gamot. Nagising ako may humahaplos sa mukha ko kaya agad ako nagmulat ng mga mata. Nabungaran ko ang mukha ni Kiefer na matamang nakatitig sa aking mukha. Kiefer. Sambit ko sa pangalan nito. How are you, Kylie? Ayos lang naman ako. Sagot ko dito. Hindi ka na ba nahihilo? O may masakit ba sa katawan mo? Tanong ulit dito may pag-aalala. Ayos na ako. Gusto ko na lumabas dito. Wika ko. Bukas, pwede ka na lumabas. Sa ngayon ay magpahinga ka muna, Kylie. Masyado mo akong pinag-alala. Wika nito. Wow, marunong na pala mag-alala ang isang katulad ni Kiefer Crimson. May pagtataka sa isip ko. Hindi ako nagpahalatang kinikilig sa mga sinabi nito. Kailangan mo kumain ng prutas. Kulang na kulang ka sa vitamins. Pahayag nito at nakita kong ipinagbabalat pa niya ako nito ng orange. Tangka ko sanang kukuhanin ng orange na ibibigay niya sa akin ngunit bigla iyong iniiwas ni Kiefer. Susubuan na lamang kita. Usal nito. Bigla ako nakaramdam ng kilig. Medyo pinamulahan din ang mukha ko. Napansin ko rin ngumiti sa akin si Kiefer. Sa ilang buwan na magkasama kami ay ngayon ko lang siya nakitang ngumiti. Langya, bakit ako kinikilig? Tanong ko sa aking sarili. Ngayon ang araw ng paglabas ko dito sa ospital pero walang Kiefer ang sumundo sa akin. Ang tanging kasama ko ay si Linda at ang driver. Nahiya naman ako magtanong sa mga ito kung nasaan si Kiefer. Malapit na kami sa hideout na makarinig kami ng malakas na pagsabog sa daraanan namin. Nalanta ka na. Bilasan mo magmaneho, Jose. Talagang gusto nila ng gulo. Narinig kong wika ni Linda. Ano nangyayari? Tanong ko sa mga kasama ko. Hindi sumagot si Linda. Napasigaw ako nang magkakasunod na putok ng baril ang narinig ko at kung hindi ako nagkakamali, ay kami ang pinatatamaan. Miss Kylie, yumuko po kayo. Sigaw na Linda. Jose, tumawag ka ng backup. Malalagot tayo nito oras na may mangyari kay Miss Kylie. Bulalas na Linda. Isa pang pagsabog ang narinig ko at nakita ko naglabas ng baril si Linda. Anong gagawin mo? Kailangan makipagsabayan, Miss Kylie. Hindi maaari na wala akong gagawin lalo na at buhay mong nakataya dito. Uy ka nito. Hindi ako makapagsalita sa sinabi nito. Medyo naguguluhan din kasi ako. Nakita kong binuksan nito ang pinto ng kotse at magkakasunod na nagpaputok mula sa baril na hawak nito. Labis akong nanalangin na sana'y makaligtas kami dito. Ayoko pang mamatay. Kawawa naman ang pamilya ko. Wala na tayong gasolina. Malayo-layo na din ang nararating natin. Uy ka ng driver. Naloko na. Wala pa naman sa bansa sa Lord. May pag-aalala sa boses ng babae. Wala sa bansa? Ulit ko sa sinabi nito. Pero hindi nagsalita si Linda sa tanong ko. Ibaba mo na lamang kami sa isang mataas na damo. Jose. Wika ni Linda sabay turo sa mga talahib na madaraanan namin. Pero baka makita kayo ng kalaban lalo at hanggang ngayon ay nakasunod pa rin sila sa atin. May pag-aalala sa boses ng driver. Napasigaw akong muli dahil magkakasunod na naman na putok ng baril ang narinig ko. Kaya nagpagawang-gawang ang kotseng sinasakyan namin. Mas sinapit na Jose ang pagpapatakbo sa kotse kaya kahit papaano ay napalayo kami sa mga kalaban. Bigla nitong itinigil ang kotse malapit sa naglalakihang talahib. Nagmamadali akong tumalon sa nagtataasang damo. Ikaw na bahala, Jose. Mag-iingat ka. Paalala na Linda sa driver. Kayo mag-iingat dahil alam natin kung sinong punteriya nila ngayon. Wika ng driver bago umalis. Agad kami nagtago sa isa sa pinakamataas na damo. Lalo at narinig namin ang ugong ng kotse ng mga taong humahabol sa amin. Nakahinga lamang ako ng maluwag na lumampas na ang mga ito.
Paano tayo makakauwi? Tanong ko kay Linda. May paparating po na backup, Miss Linda. Wika nito. Nakahinga ko ng maluwag na makarating kami sa hideout na Linda. Akala ko'y katapusan ko na. Anas ko. Naku, hindi naman po ako papayag na may mangyari sa iyo, Miss Kylie. Kami naman po malalagot kay Lord Kiefer. Umakyat na po kayo sa kwarto niyo at dadalhan ko na lang kayo na makakain. Pahayag nito. Tumango ako dito. Tumalikod ako at umakyat na sa hagdan. Nasaan kaya si Lucy? Tanong ko sa aking isipan. Papahiga na sana ako sa kama na makarinig ako ng malakas na pagsabog sa labas ng bahay. Ito na naman po. Bulalas ko na kinakabahan. Miss Kylie! Miss Kylie! Magtawag sa akin na Linda sa labas ng pinto ng kwarto ko. Nagmadali kong binuksan ang pinto at ang mukha ni Linda na humahangos ang nabungaran ko. Kailangan na po ninyong makaalis dito. Kabadong wika nito at agad na hinila ang kamay ko papalabas sa aking silid upang pumasok muli sa kabilang kwarto na ngayon ko lamang napasok. Napapansin ko lagi nakalak ito. Binuksan niya ang isa pang pinto at doon kami pumasok. Saan ba tayo pupunta, Linda? Tanong ko dito. Miss Kylie, hanggang dito na lamang po ako at kailangan ko nang bumalik sa hideout. Paglabas mo sa lagusang ito ay may naghihintay sa'yo na kotseng kulay puti. Wala akong kasama? Kabadong tanong ko. Huwag po kayong mag-alala, Miss Kylie. Parating na si Lord. Ito po. Kunin mo at magagamit mo iyan. Wika nito at sa pilitang ibinigay sa akin ang hawak niyang baril. Hindi ako marunong gumamit niyan. Bulalas ko. Ikasamo lang po't itutok sa laban at kalabitin po ninyo ang gatilyo. Huwag po kayong mag-aalilangang barilin ang kalaban at baka kayo naman ang barilin, Miss Kylie. Wala akong nagawa nang ipilit niyang ilagay sa kamay ko ang baril. Mag-iingat po kayo, Miss Kylie. Wika nito. Kailangan lakasan ko ang aking loob dahil hindi pa oras para mamatay ako. Kailangan tanggapin ko ang binigay na pagsubok sa akin ng Panginoon kaya kailangan malampasan ko ito. Malapit na ako sa lagusan na makita ko ang isang kotse na kulay puti. Ito na siguro ang sinasabi na Linda na naghihintay sa akin na kotse. Lumapit ako sa kotse at kinatok ang bintana. Subalit hindi lumabas ang driver. Alam ko nakikita naman niya ako lalo't kinakatok ko rin ang bintana ng sakyan. Bumukas ang bintana at laking gulat ko nang masilayan ko ang mukha ni Lucy. Nagmamadali itong bumaba ng kotse at nakangisi pa sa akin. Kumusta, Kylie? Akala mo siguro hindi na tayo muling magkikita, no? Nakangising tanong nito. Kinabahan ako nang makita ko ang hawak niyang baril kaya napaurong ako ng bahagya. Pagkatapos ay tumingin sa paligid. Nagbabaka sakali na may tao akong makita at pwedeng mahinga ng tulong. Agad niyang itinutok sa akin ang hawak na baril. Mabuti na lamang at malakas ang pang-amoy ko na dito sa lagusang ito kapadadaanin na Linda. Pasalamat na lang din ako dahil nakatakas agad ako sa mga kamay ni Kiefer kundi patay na sana ako ngayon. Ang malas mo dahil katapusan mo na, Kylie. Ang laki ng kasalanan mo sa akin kaya nagkaloko-loko ang plano namin. Ang dapat sa'yo, mamatay. Galit na sigaw ni Lucy. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata at tatanggapin ang balang tatama sa katawan ko. Narinig ko agad ang magkakasunod na putok ng baril pero wala akong naramdamang sakit sa aking katawan. Nagmulat ako ng mga mata at namataan ko agad si Lucy na nakabulagta at naliligo sa sariling dugo. Tumingin din ako sa may kagagawan. Nalalaki ang mga mata ko nang makita ko si Kiefer. May hawak siyang baril at umuusok pa ang dulo noon. Umalis ito sa kanyang motor at lumapit sa akin. Marahan akong dinala sa motor niya at pinasakay na rin. Hindi ako makapagsalita dahil sa takot. Labis din ako natuwa dahil humihinga pa ako. Nagulat ako nang halikan niya ako sa aking labi. Mariin at para bang sabik na sabik ang lalaki. Shit! Bulalas nito. Agad nitong pinatakbo motor. Humawa ka, Kylie. Wika nito. Yumapos ako sa bawang niya. Mahirap na baka mahulog pa ako. My gosh, bakit ang bango na likod ni Kiefer? Ani ko sa aking isip. Huwag mo masyadong hipitan ang pagyakap mo sa akin, Kylie. At baka hindi ako makahinga. Pangasar na wika ni Kiefer. Diyos ko po, nakakahiya. Baka kung ano pa isipin sa akin ni Kiefer. Biglang tumigil ang motor na sinasakyan namin ni Kiefer kaya nagtataka ako nagtanong dito. Bakit tayo tumigil? Tanong ko dito. May mga kalaban tayo sa unahan na talagang hinihintay ang ating pagdating. Ano gagawin natin? Tanong ko kay Kiefer. Kunin mo itong baril, Kylie. Wika ni Kiefer at ibinigay sa akin ng baril. Baril na naman? Bulalas ko. Kailangan mo yan, Kylie. Kapag sinabi ko na iputok mo na sa kalaban ay gawin mo agad para makaligtas tayo. Kinakabahan man ay kinuha ko ang baril. Akala ko ligtas na ako sa paghawak ng baril. Hindi pa pala.
Itinapon ko na nga yung binigay sa akin ni Linda tapos eto na naman at hahawak muli ako. Bulong ko pa. Huwag ka nang bumulong dyan, sweetheart. Sundin mo na lamang ipinag-uutos ko sa'yo. Wika ni Kiefer. Wow, ngayon niya lamang ako tinawag na sweetheart kung kailan nasa gitna kami ng laban na. Tumingin ako sa unahan at nakita ko malapit na kami sa mga kalaban nang magsalita si Kiefer. Ngayon na, sweetheart. Gawin mo na. No choice ako kundi sumunod kay Kiefer. Itinuto ko ang baril sa mga kalaban namin at magkakasunod na kinalabit ko ang gatilyo ng baril. Kumuha din si Kiefer ng baril at pinagbabaril ang mga kalaban namin. Kumuha din ito ng granada at ibinato sa mga kalabang nakikita. Lumipat ka dito sa unahan ko, Kylie. Utos nito. Ha? Gulat kong wika. Bilisan mo, Kylie. Kinakabahan man ay napilitan ako lumipat sa unahan ng motor nito. Agad naman akong inilalayan ni Kiefer. Barilin mo yung mga humahabol sa atin, sweetheart. Utos nito sabay halik sa labi ko. Nabigla ako sa ginawa nito. Saglit lang naman ang halik na ipinagkaloob ni Kiefer sa aking labi. Itinuto ko muli ang baril sa mga kalaban na humahabol sa amin. Kahit may kaba sa dibdib ay nalakasan ko na lamang ang aking loob. Kaya mo yan, sweetheart. Pagpapalakas na ang loob nito sa akin. Pinaputukan ko ang kotseng humahabol sa amin. Hindi ako sigurado kung natatamaan ko ba mga ito. Lalo namang binilisan ni Kiefer ang pagpapatakbo ng motor. Malayo na kami sa mga humahabol sa amin kaya kahit papaano ay nakahinga ako ng maayos. Saan tayo pupunta? Tanong ko rito pero wala akong narinig na salita mula sa lalaki at patuloy lamang siya sa pagdadrive ng motor. Tumigil ang motor na sinasakyan namin ni Kiefer at tumingin ako sa paligid. Napansin ko agad ang isang maliit na bahay. Parang nasa isang malayong probinsya kami nakarating. Lumabas ang matandang babae at tuwang-tuwa ito nang makita si Kiefer. Kiefer? Ikaw ba yan? Tanong nitong may galak sa muka. Bumaba kami ng motor at lumapit si Kiefer sa matanda at agad na niyakap. Papalapit na sana ako nang kumirot ang balikat ko. Naramdaman kong masakit ito kanina bago ako lumipat sa unahan ni Kiefer. Hindi ko nalang ininda ang sakit, baka lang may naipit na ugat. Hinawakan ko ang balikat ko upang haplusin. Nang maramdaman ko na basa iyon kaya tiningnan ko ang kamay ko at laking gulat ko na may dugo ang palad ko. Kaya parang nanginig ang katawan ko. Kylie! Pagtawag sa akin ni Kiefer, kaya tumingin ako rito. Nagmadali naman siyang lumapit sa akin. May dugo! Kabadong wika ako. Shit! Wika nito. Tumingin ito sa balikat ko at binuklat niya ang manggas ng suot kong damit upang tingnan ko malalim ang sugat doon. Hindi na ko halos makapagsalita kahit na may mga sinasabi pa si Kiefer. Sige na, ipasok mo na sa loob ang kasama mo, Kiefer, nang magamot ang sugat niya. Wika ng matandang babae na lumapit na rin sa amin. Bigla akong binuhat ni Kiefer at ipinasok sa isang kwarto. Pumikit na lamang ang aking mga mata pero nandoon pa rin ang kabog ng dibdib ko. Marami na rin pumapasok sa utak ko na hindi maganda. Sweetheart, tiisin mo lang ha. Mabilis lang ito dahil daplis lang ng bala ang tama mo sa balikat. Usal nito. Tumango ako dito pero nakapikit pa rin ang mga mata. Gusto ko maluha nang sumidhi ang sakit sa aking balikat. Okay na, sweetheart. Huwag ka lang masyadong gumalaw. At baka kasi dumugo ang sugat mo. Wika nito. Pinunasan niya ang noo ko. Ganon din ang luha ko sa aking mata. Iyo, heto mga damit. Kasya naman siguro sa kanya mga ito. Narinig kong wika ng matandang babae. Lumapit sa tabi ko si Kiefer at hinawakan ang laylayan ng damit ko at hanggang aalisin ito. Kaya nagmulat ako ng mata. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa lalaki. Bibihisan lang kita, Kylie. Asik nito. Ha? Ako na lang. Kaya ko naman magbihis. Masamang tingin na ibinigay niya sa akin. Sabi ko nga ikaw na. Kabadong wika ko. Parang gusto ko lumubog sa aking kinahihigaan. Kahit na sabihin na nakita na ni Kiefer ang katawan ko, ibinabalot pa rin ako ng hiya dito. Don't be shy. Kahit anong tago mo sa katawan mo, makikita at makikita ko pa rin yan. Bulong nito sa may puno ng tenga ko. Shit, gusto ko sumigaw na malakas at sabihin, "Oh, tukso, lumayo ka." Nagising akong walang Kiefer sa tabi ko kaya marahan akong bumangon. Narinig ko din na may mga nagtatawanan sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana upang tingnan kung sino ang mga iyon. Nakita ko agad si Kiefer kaya napakunot ang noo ko nang makita ko ang babaeng katabi niya at kung makahawak sa lalaki wagas. Alam niyo, bagay na bagay kayong dalawa. Wika ng babaeng bagong dating at tingin ko yung mukhang Diyos-mosa ito. Oh, narinig mo yun, love? Bagay daw tayo. Wika naman ng malanding babae.
Biglang nabaling ang tingin ko kay Kiefer at lalong sumama ang mukha ko nang ngumiti lang ito. Magsama kayong dalawa, pares kayong malalandi. Naiinis na bulong ko. Nakakainis ang lalaking iyon. Kapag kami ang magkasama ay hindi talaga ngumingiti ang pesting Kiefer. Samantalang sa babaeng iyon ay halos lumabas na ang gilagid sa pagngiti. Umalis na lang ako sa bintana at bumalik sa higaan na tinatamad na tuloy akong lumabas. Kung ganyan ang makikita mo sa labas ng bahay, pipilitin ko na lamang matulog kaysa makipagplastikan sa mga tao dito. Pumikit na lamang ako ng mga mata upang matulog muli nang bumukas ang pinto ng kwartong tinutulugan namin ni Kiefer.